Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin 'to saglit. Eto ho yung vlog ni Ivan, oo. Kasi may nag-PM sa'kin na nananawagan tungkol dito. Kasi nga po, 'di ba, pumunta ho ang ating presidente diyan ho sa Tagum City. Oh, pruweba, hmm. Actually dapat nga nandiyan ako, kasi ako yung nire-request na pumunta. Kaya lang, tawag diyan, sabi ko hindi na ako makakapag-livestream. Tsaka kung nasaan ang presidente natin, walang signal. Paano 'yun? Sabi ko, so it's a waste of energy. Nandiyan naman ang RTVM. So ang napunta po diyan ay sina Stephen Lee. Okay, now going back. So itong ginawa ho ng ating pangulo yung BBM, itong distribution of presidential assistance to farmers, fisher folk, and families. Yan, ginawa po niya yan kanina. Aba, malaman-laman natin na pupunta po daw si Inday. Sabi nga rito ng BBM Youth Movement, so ano ginawa ng ating Pangulo ha? Personal na nagbigay si Pangulong BBM ng almost 60 million tulong financial sa ilalim ng uh, Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk para sa mga apektado ng El Nino sa rehiyon ng Davao. Yan. Sa dalawang PAF distribution events, naglaan si Marcos ng 10 million bawat isa sa Davao de Oro, Del Norte at Davao Oriental sa Tagum City. 19.52 million sa Davao del Sur at 10 million sa Davao Occidental sa Digo City. Minabuti naming pumarito, sabi ni PBBM, upang ipaalam na hindi namin kayo pababayaan. Ang pamahalaan ay laging handa magbigay ng tulong lalo na sa panahon ng kagipitan. Yan. Bagamat walang deklarasyon ng state of calamity sa Davao Region, apektado ang 1,391 pamilya o 4,173 individuals sa 16 na barangay. Naiulat na may 49.58 bilyong halaga ng agricultural losses na naapektuhan ang 1,344 na magsasaka at mangingisda. Ang dami. Nagbigay ang DSWD ng tig 10,000 po sa bawat isang benepisyaryo sa bawat probinsya ng Davao de Oro, Del Norte, Oriental at Del Sur at Davao Occidental. Ang dami namang Davao. Nagbigay rin ng rice assistance ang Office of House Speaker Martin Romualdez. Then ang DA, ganoon din, di ba? Ayan, yun yung mga pinamigay nila. Now, dito ho sa post ni Ivan, sabi diyan, Tagum Today 2.0. Hi, pwede hangyo, ma-share ni sa katauhan sa Tagum City. Hindi ko alam kung ibig sabihin nito sa umabutay sa concert sa Bagong Pilipinas. Ano yung umabutay? Sabi, magsuot ng green sa concert sa Tagum. Ibig sabihin meron pa concert pala ang Bagong Pilipinas. So, ito raw pong pa-concert ng Bagong Pilipinas ni PBBM ng gobyerno natin. Ang plano nilang gawin, sabutahiin, magsuot ng green sa concert sa Tagum para ipakita ang suporta kay VP Inday. Bakit? Sisipain ba ng concert na yan si Inday? Yan. Magdala ng mga placards at ipagsigawan na we deserve better. We love Inday. Inday for President. Mga gago pala tong mga to 'Di ba? Kabastusan 'yun Yung plano nilang gawin. Grabe. Oh. So ngayon, ito naman ang panawagan. Kaya pala may panawagan na na ganit. Yan. Sabi niya, Sir JDB, panawagan po mga pro government na bukas sa Tagum magsuot lahat ng red, sabi ni Sir Ivan sa post niya. Kasi ngayong mga Duterte daw ay magsuot daw sila ng green kasi pupunta si Sara at suportahan nila at isigaw daw na we deserve better president for 2028. Yan, manggugulo sila. Oo. Darating. Ayun. So darating si VP Sara. 'Di ba? Tapos ang gagawin nila ay dadala sila ng placard, ipagsisisigawan nila ng ganon. Ano to? 'Di ba? Okay lang po yung we support, yung gano'n, we support Inday Sara for president in 2028.
Pero yung isisigaw pa ninyo yung "We deserve better," 'di ba? Ano naman na 'to, masyado naman namang pang-iinsulto. Well, ito naman po'y panawagan 'no, kung ganyan ang trip nila na magkakabangga-banggaan, ako palagay ko mas maganda yung mga supporters po ni PBBM, 'di ba? Eh, suot ng red. Sabi ni Weng Watanabe, "Wala ng green, basura na." Hoy, baka mamaya, dumating na naman po yung, katulad nung kanina 'di ba, bayaran. Anong nangyari, baka 'di ba, mauwi rin sa bayaran diyan. Baka biglang dumami yung mga naka-green. So, uniform yung t-shirt, halatang pinaimprenta, ginastusan, tapos, may budget, 'di ba? Parang mga loko-loko 'tong mga 'to. Gano'n na ba kayo kapapraning mga supporters si VP Sara at mga Digonians? Simpleng concert, kailangan niyong ipolitika for 2028, ang layo-layo pa. Baka nga si Idol lang ang makaharap ni Inday Sara, 'di na manalo 'yan, eh. Oh, kung si Robin Padilla makakalaban ni Sara, siguro 50-50 yung laban. Ang lagay din ng gobyerno natin after that, 50-50 din. Kawawa Pilipinas sa dalawang 'yan. 'Di ba, isang, itok-itok na laging, tumataas ang high blood at nananapak, tapos isang, feeling, magaling, ayos ang buto-buto, wala na.